po sa ating lahat. So bago po ako dumako sa aking ituturo na magpapahayag po ako ng banal na salita ng Lord, makikita po natin ito sa John 15 verse 9 to 11. Yan niyo po muna na ipanalangin ko po ito at itaas ko sa ating Panginoon. Lord God, maraming salamat Lord, pinupuri ka Lord God, pinapasalamatan. Ikaw lamang o God ang madakila, maitaas at matanghal sa aming buhay o Lord God. Patawarin niyo po Ama sa aking mga kasalanan, linisin niyo po ang aking puso Panginoon upang ako'y maging karapat-dapat sa iyong harapan o Lord God. Tulungan niyo po ako Ama na ako po ay mag-share ng Word of God sa hapon na ito Panginoon. Tago niyo lamang po ako Ama sa iyong likuran upang kayo po ay malaya na makapagpahayag ng iyong banal na salita o God. Gamitin mo lamang ako Lord God upang maging instrumento o God, upang ako tagapagsalita mo Lord God, ngunit kayo po ang manguna sa lahat ng aking sasabihin Ama. Bigyan niyo lamang po ako ng karunungan, katalinuhan at kaalaman na nagmumula lamang sa iyo Ama, at ako po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan Panginoon. Maraming salamat Lord, sa iyo ko po binabalik lahat ng mataas at papurit pasalamat. In Jesus name we pray, Amen. So dumako na po tayo. Yan niyo po, nabasahin ko po ang John 15 verse 9 to 11 na siya pong aking isi-share sa hapon na ito. Sabi niya rito sa John 15 verse 9 to 11. Ang sabi niya rito, kung papaano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Ngayong manatili sa aking pag-ibig, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ng aking Ama at nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko ito sa inyo upang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. So, ang ating pong title na pag-uusapan ngayon ay tungkol sa udyok ng pag-ibig ng Diyos. So, ang sabi niya rito, si Jesus ay gumawa ng isang simpleng pahayag sa kanyang mga disipulo. Binigyan sila ng isang maikling tagubilin na mababago sa buhay ng lahat na nagtitiwala sa kanya. Kung pakinggan lamang natin ang kanyang tinig at susundin ang kanyang panawagan, kung papaano iniibig ako ng Ama, ay inibig ko rin kayo. Manatili ang pag-ibig, ang aking pag-ibig, kung tayo ay naligtas. Kaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ay isa puso, simpleng utos ng Diyos na manatili sa aking pag-ibig. So, matuklasan natin ang higit na kahalagahan nito at ang hindi maarok na pakinabang nito. So, narito sa ating number 1, manatili. So, sabi po niya rito, tayo po ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. No, tayo po ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ito po yung sinasabi niya rito sa verse na ito na ang Lord ang sentro ng ating paglilingkod. Tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, dapat daw po siya ang maging sentro. Siya ang dito nanggagaling ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No, kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos, tayo ay kanyang pagpapalain. No, tayo ay pagpapalain ng Diyos kung tayo po ay mananatili sa Kanya. Dahil ang Diyos ay nasa sa atin, nananatili sa atin. Ito pala ang sikreto ng ministeryo ng Lord. No? Ang ministry ng Lord, ang goal ng ating Lord ay ma-please ang ating Ama sa langit. So, kaya sa lahat ng pagkakataon na ay sinasamahan tayo ng Kanyang Ama sa langit. No? Sabi nga niya rito sa kanyang awit, kikita po natin yung awit ngayon. Sabi niya rito sa Isaiah 43 verse 2, sabi niya rito, kapag dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Kapag dumaan ka sa mga ilog ng kahirapan, hindi ka malulunod. Kapag lumakad ka sa apoy ng pang-aapi, hindi ka masusunog, hindi ka uubusin ng apoy. So, ang ibig lamang po sabihin nito, kapag dumaranas po tayo ng kapagsubukan, no? Hindi tayo hahayaan ng Lord na tayo ay malunod sa mga pagsubok sa kahirapan, pagsubok sa sakit, pagsubok sa problema. Yun po sinasabi ng hindi tayo hahayaan ng Panginoon
At sa pangako niya sa atin na sasamahan niya tayo. Ang sabi niya rito sa verse na ito na sasamahan kita. So tayo po ay laging manatili at magtiwala sa ating Panginoon sapagkat sa lahat ng bagay na nararanasan natin ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. At sabi niya pa rito kapag lumakad ka sa apoy ng pang-aapi, hindi ka masusunog. So ang ibig lamang po sabihin nito na sino man ang nang-aapi sa iyo, pagkamat nagsishare ka ng Word of God at sa tingin mo na inaapi ka, alam mo po pagka anak ka ng Diyos, hindi mawawala na minsan nakakarinig ka na hindi maganda sa kapwa. Pero ganun pa man, wag po natin silang patulan, no? Wag natin patulan kasi ang sabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo. So hindi tayo dapat mag-alala kung meron tayong mga naririnig sa labas o sa ating kapwa ng panlalait or dinadown tayo sa pagiging Christian natin o pag-share natin ng Word. Hayaan lamang po natin sila. Ang gawin po natin ay ipanalangin sila upang mabuksan din po ang kanilang kaisipan, ang kanilang spiritual kung paano magtiwala sa ating Panginoon. Basta tayo po ay patuloy na magpagamit sa paglilingkod sa Diyos na tapat po tayo na maglingkod sa ating Panginoon Diyos dahil may pangako sa atin ng Lord na sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo hakayaan na ma-down. Hindi niya tayo hakayaan na manghina. So sinasabi nga niya rito na hindi ka masusunog, hindi ka uubusin ng apoy. So ang ibig lamang po sabihin dito na hindi hahayaan ng Panginoon na ma-down ka sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod, basta't manatili ka lamang sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yan ang pangako niya sa atin nasasamahan niya tayo sa lahat ng panahon. So sabi niya rito sa number 2, nais ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya. So dapat tayo ay manatili sa Kanya, no? Manatili tayo sa Kanya na may masayang puso, no? Dahil lang nais ng Diyos na meron tayo masayang puso na naglilingkod sa Kanya. Kasi nakikita naman ng Lord yan na kung talagang totoo ka na naglilingkod sa Kanya, ipagkakaloob niya ang lahat ng nais mo sa buhay. Kaya nga sabi niya dito, kung iniisip po natin na mga pangarap tayo na hindi makamit, may mga inaasam-asam tayo sa buhay na hindi natin nakukuha kaagad, nihiling natin sa Diyos na hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha, no? Kailangan lang po natin na mag-antay, no? Mag-antay sa mga panalangin natin. Kasi kung pipilitin natin na sa pamamagitan ng ating mga sarili, baka ito ay kapapahamak lamang natin, no? Baka ito ay kapapahamak. So, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa lahat ng mga pinapanalangin natin, sa lahat ng mga pinapangarap natin, upang ito ay tanggap na natin ito, na handa na tayo sa ating mga sarili na tanggapin yung blessing or yung mga pinapangarap natin or yung mga pinapanalangin natin sa ating Panginoon. Nakahanda na po tayo at masisiyahan po tayo kung ang Panginoong Diyos ang siyang kikilos sa lahat ng ating mga kailangan or sa lahat ng ating mga pinapangarap na inaantay natin na hanggang ngayon. Hayaan lang po natin na ang Lord po ang kumilos. Huwag po natin pangunahan ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya nga rito na siya sa atin din po ang puso natin na kung talagang nararapat na talaga na para sa iyo. Siya sa atin po natin or baka mamaya meron pa palang gabal sa ating mga puso. Kailangan po, linisin po natin ang ating puso sa ating Panginoon. Dahil nakikita niya, wala pong lihim sa ating Panginoon. Nakikita niya ang nilalaman ng ating puso. So, kailangan po nating linisin ang ating puso at ipaubaya po sa Lord ang lahat ng ating kailangan, lahat ng ating mga pangangailangan at ipagkakaloob ito ng ating Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay na nais natin, pinaprocess ni Lord yan. Naririnig niya yung mga hinaing natin, lahat ng prayers natin, naririnig ng Panginoon ito. At alam na alam ni Lord kung kailan niya ibibigay ito sa iyo upang ikaw ay masiyahan ng lubos. Amen. Upang tayo ay masiyahan ng lubos sa lahat ng ating mga kailangan sa buhay. Kasi ang pangako ng Diyos, ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya, ay ipagkakaloob niya ang pangako na ipinangako niya sa mga tao, sa mga anak niya na tapat na naglilingkod sa Kanya. So sabi niya rito, dahil may pangako sa mga anak ng Diyos na kung ikaw ay tapat na naglilingkod,
pagkakaloob niya ito sa iyo, no? At sasamahan ka niya sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ang napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin, sa lahat ng oras at panahon, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kaya tiwala lang po tayo sa ating Panginoon, no? Lagi po tayong magsimba dahil yan po ang simpleng utos ng ating Panginoon na magsimba sa araw ng linggo, no? Sa araw ng linggo, wag po natin kaligtaan na magsimba kasi yung isang linggo ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon, yung lamang araw ng Sunday na hinihiling sa atin na kailangan nating magbigay ng oras sa pagsisimba sa Lord. So ibigay naman natin sa ating Panginoon, wag naman nating baliwalain yung simpleng utos ng ating Diyos para sa Kanya na ipagkaloob natin. Kasi yung buong isang linggo, hindi naman niya kinukuha sa atin. Bali, 3 oras lamang ang ilalaan natin sa Panginoon natin sa pagsisimba, sa pag-worship sa Kanya, sa pagpapasalamat sa Kanya na sa buong isang linggo, iningatan tayo, binigyan niya tayo ng magandang kalakasan at kalusugan na nagmumula sa Kanya. So, dapat po nating ibigay yon ng magsimba at ayos po natin ang ating pagsisimba sa araw ng linggo. Amen. So, ang ibigin siya ng buong katapatan, no? Ang pagsasamba po natin ito po ay nagpapakita na tayo po ay nagmamahal ng tunay sa ating Diyos, no? Kaya dapat nating bigyan ng prioridad ang ating Panginoon. Kasi sabi niya nga rito sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo kumokontrol sa atin, sapagkat aming napagpasyahan ito na isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. So, ang ibig lamang po sabihin dito ng verse na ito na tayo iniligtas ng ating Diyos, no? Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya tayo ngayon ay ligtas mula sa kasalanan. Di ba natamo natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, no? Sinakripisyo niya ang sarili niyang anak para lang sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ngayon ang nagkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ang Panginoon Diyos ay nagsakripisyo para lang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon dahil isa na tayong Kristiyano, isa na tayong bagong nilalang, na wala na po yung dati nating mga ugali na hindi maganda. Kung dati kang pasaway o suwail, kung dati kang matigas ang ulo, ngayon dahil tinanggap mo na ang pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo na ang pagmamahal ng Diyos ng tunay, ikaw ngayon ay may bagong pagkatao na. Yung dati mong pagkatao ay ibinaon mo na sa lupa na hindi na mahuhukay sapagkat ibinaon mo na ito. Yung mga dati mong pag-uugali ay inalis mo na sa iyong katauhan, kundi ikaw ngayon ay may bagong pagkatao na ang namumuhay sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung sinasabi niya rito sa verse na ito, na sabi niya nga rito, kaya natin nagagawa lahat ng gawain ng Lord ay dahil sa kanyang pag-ibig, dahil naniniig na po ang pag-ibig ng Lord sa atin. Hindi na mahirap na gawin natin yung mga bagay na nais ng Diyos para sa atin, yung pagdalo sa prayer meeting. Kung may prayer meeting po ang inyong pananambahan, dumalo po kayo kasi sa prayer meeting, isang powerful din po ang prayer meeting pag sama-sama kayo na nagpe-pray. At sa prayer meeting, hindi lamang isang tao ang pinapanalangin, kundi ang lahat magmula sa bishop hanggang sa kalit-liitang miyembro, ipinapanalangin po yan. At hindi lamang po yan, yung mga kabaryo natin, pinapanalangin din po yan. Bansang Pilipinas, pinapanalangin din po natin ito na makasurvive sa lahat ng problema. Sila sa buong gabinete na nagmamahalan at nagkakasundo, binibigyan ng solusyon ang lahat ng problema. Ang yung gabay at patnubay ng Diyos, pinapanalangin din natin na makilala din nila ang tunay ng Diyos at makapag-share din sila ng Word of God dun sa kanilang nasasakupan. Kailangan natin na mag-attend ng prayer meeting. Kung meron po tayong full study na nagdadagdag kaalaman sa atin ang salita ng Diyos, hindi po tayo dapat manatili lamang doon sa isa, kundi lahat po alamin po natin ang nais na ipahayag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Tayo lumalalim sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya simple lamang ang kautusan ng ating Panginoon Diyos na
mag-attend sa lahat ng gawain, Panginoon Diyos. Siguro hapon na hinihingi sa iyo ito ng Panginoon, kundi magkaroon ka lang at maglaan ka ng oras sa Kanya. Ang kaman lugar, sikapin mo na makapag-share ka ng Word of God. Kasi nais ng Lord na i-prioritize ang Kanyang gawain. No, lalong-lalo na ang araw ng Sunday. Kasi bilang pasasalamat natin, ang araw ng Sunday na iningatan tayo ng ating Panginoon Diyos sa loob ng isang linggo. Yun lang, kumakain tayo sa loob ng maghapon. Pasalamat na tayo kay Lord na ibinibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Ang sabi niya rito, so yung number 3, maging masaya sa paglilingkod. So, kailangan po natin maging masaya sa ating paglilingkod. Yun po yung number 3. 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos ng ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat sa loob. So, kailangan sa paglilingkod po natin, ito yung number 3 na maging masaya tayo sa paglilingkod. Kung naglilingkod po tayo, kailangan maging masaya po. Alisin po natin yung kabigatan sa ating puso. Kasi kung sumusunod nga tayo doon sa utos ng Lord, ngunit mabigat naman po sa ating kalooban, ay hindi rin po kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Sikapin po natin na ang lahat ng ginagawa po natin ay mag-glorify po ang ating Panginoon at magkaroon po siya ng kasiyahan. No? Na hindi tayo nagre-reklamo, na hindi tayo nagmumormor. Alam niyo po ba yung nagmumormor, yung bumubulong-bulong, sumusunod ka nga pero labag naman sa iyong kalooban ng pagsunod. So, ayaw din ng Lord dyan. Gusto ng Lord na naglilingkod tayo sa Kanya na may masayang puso. Sabi niya, pag masaya ang puso mo na naglilingkod sa Kanya, may kapalit po yan, may biyaya po na ipagkakaloob sa ating Panginoon. May ipagkaloob sa atin ng Lord. Maraming blessing ang pagkakaloob sa atin ng Lord. No, mamamangha ka na lang, magugulat ka na lang sa blessing na ibibigay sa atin ng ating Diyos. So, dapat po tayo na maglingkod ng may kasiyahan sa ating buhay. Udyok ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating buhay. Sabi nga niya rito sa Efeso chapter 3 verse 19, ang sabi niya rito, at makikilala ang pag-ibig at makilala ang pag-ibig ni Kristo na dinasayod ang kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan. So, ito po yung ating number 4 na mahal tayo ng Diyos, kaya mahalin din natin siya ng buong katatapatan. So, kung minamahal tayo ng Diyos, pagtan din naman natin to ng pagmamahal na may katapatan sa ating Panginoon Diyos, sapagkat para magkaroon naman ng kasiyahan ng ating Diyos. No? So, ito po yung nagiging sikreto ng kapuspusan ng Holy Spirit, no? Na magkaroon ka ng lalim na pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya kung minsan kaya natin nagagawa ang mahalin ng ating kapwa, naniniig po ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating Diyos. No? Hindi natin magagawa ang ating kapwang mahalin, hindi natin magagawa ang kapwa na patawarin kung meron pa tayong hinanakit sa ating puso. No? Kailangan po natin magpatawad kung meron po tayong mga kagalit, may katampuhan, may kinaiinisan. Kailangan po natin magpatawad. Linisin po natin ang ating puso. Ngayon, kung yung kagalit natin ay hindi pa tayo handang tanggapin, no, halimbawa tayo nagkamali dun sa ating kapwa at hindi tayo pa pinapatawad, ipanalangin na lamang po natin. Basta tayo po, inililinis na po natin ang ating puso, magpatawad at abutin sa pagmamahal ang tao na yun. Ramdam natin ang puspos ng Holy Spirit, nagpapatunay lamang ito na tayo ay tunay na umiibig sa ating Panginoon Diyos. Dalawang bagay lang po tayo na dapat nating isa puso at isa isip at tandaan po natin ito. Number 1, si Jesus ay sumunod muna siya at ang ating halimbawa kung papaano mamuhay sa katwiran at katotohanan. No? Kung si Lord ay sumunod sa kanyang Diyos Ama, tayo po dapat ay marunong sumunod sa ating Diyos. No? Kung paano niya ginawang pagsunod sa kanyang Ama, ganun din po tayo. Sumunod din tayo sa ating Panginoon ng may katwiran at katotohanan. Mamuhay ng katwiran at katotohanan. Pangalawa, ang pagsunod ni Jesus ay nangangahulugan na kahit mabigo tayo ay maging matuwid pa rin tayo sa mata ng Diyos. So, dahil
Dahil sumusunod na tayo sa ating Panginoon na nandyan na yung pag-ibig niya na kumikilos po sa ating buhay at pinapamuhay po natin ang pag-ibig ng Diyos, dapat tayo na maging matuwid sa ating pamumuhay. Ay magpunta sa ating application. Ang sabi niya rito sa ating number 1, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Number 2, is ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya dahil nais ng Diyos na maging masaya ka. At number 3, dahil mahal tayo ng Diyos. Dito sa number 4, maging masaya tayo sa paglilingkod sa Diyos. At number 5, mahalin din natin siya ng buong katapatan. So, sa application na po tayo. Ang sa huling message, sabi nga rito sa application na dapat natin i-apply sa ating buhay, manatili lang po tayo sa pag-ibig ng Diyos. No? Kung inaakala mo na pinabayaan ka na, hindi ka na mahal ng Lord dahil sa mga pagsubok na nararanasan mo, mga kapatid, tandaan mo na mahal na mahal na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. At sabi niya nga sa pangako niya sa ating yung main verse na sasamahan niya tayo sa lahat ng panahon, oras. Yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dahil pag-ibig ng Diyos ay nandyan sa atin. Kailangan lang po tayo na manatili sa kanyang pag-ibig upang nasa ganon, sa lahat ng panahon ay sasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang po, marami pong salamat. Nawa ay may napulot na aral po ito sa ating lahat. So nais ko po magtapos sa ating prayer. O Lord God, maraming salamat po Panginoon sa mensahe mo, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, na muli po ako nakapahagi ng iyong banal na salita, O Lord God. Kailangan lamang po namin, Lord, sundin ang simple mong utos sa amin na maging patawad kami sa mga tao na naiinis sa amin or nagawa namin ng hindi magandang asal or ugali o kung nakapagsalita mo kami ng hindi maganda, patawarin niyo po kami, O Lord God. At po, Panginoon, na maraming salamat, Lord, sa lahat ng kapagsubukan na kailangan namin ito na maitaas at maitanghal sa iyo, Lord God, na may papuri at pasasalamat, Ama, sapagkat ang sabi mo nga, ikayo na po ang siyang bahala sa lahat ng mga nais namin, sa aming mga buhay, sa aming mga pangarap, sa aming mga pinapanalangin. Alam ko na may magandang plano ka sa mga anak mo na tapat na naglilingkod sa iyo, Ama. Maraming salamat, Lord, at dinadalangin ko po ang lahat ng tao sa mundo ay makakilala sa iyo upang maranasan din nila, O God, ang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo, Ama. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at pagpalain niyo rin po ang Pilipinas, Panginoon, kung ano man ang problema ng Pilipinas, Lord. Bigyan niyo po ng magandang solusyon. Pangunahan niyo po ang aming Presidente, Panginoon, upang magawa niya po ang bagay na nakakalugod ayon sa iyong kalooban, O Lord God, na ang bawat isa ay magmahalan, magkasundo at magtulungan, Ama, at makakilala rin sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita, O God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.